what if? Ano ibig sabihin po? Ano kaya, ito po, isipin mo na lang, paano kaya kung hindi ka nagkasakit, ano ka ngayon? Sana maging aral po ito sa atin kung ano man ang pinanggalingan, kung ano man ang pinagsimulan ng lahat na dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng problema sa ating kalusugan. Sana na po, hopefully, ito po ay maging guide natin para hindi na po ranasin ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng mga youth, ng mga kabataan, ang ating mga pinagdaanan o pinagdadaanan. Yun po yung hangad ng TTV, ano po, ng inyong lingkod na maihatid sa sambayanan ang preventive education ayon sa tamang kalusugan, ayon sa pag-iingat sa ating katawan, prevention po. At nakapokus po tayo sa mga kaibigan natin na nagdaraan sa mabigat na pagsubok sa buhay tulad ng mga karamdaman. Ganon din po, iligtas natin sa anumang kapahamakan. Ano po, laban po sa mga mabigat na problema na tungkol sa ating kalusugan, ang ating mga kabataan. 3, 2, 1! Magandang gabi po mga kaibigan, mga kababayan ko dyan. At welcome back po dito sa ating YouTube channel, dito sa ating kwentuhan. Muli po, ako po si Kuya Arvin, isa pong prevention specialist. At hangad ko na makapagbigay ng napakaganda at napakaayos na kwento ayon sa pag-iingat sa ating katawan, prevention po. At nakapokus po tayo sa mga kaibigan natin na nagdaraan sa mabigat na pagsubok sa buhay tulad ng mga karamdaman. Ganon din po, iligtas natin sa anumang kapahamakan. Ano po, laban po sa mga mabigat na problema na tungkol sa ating kalusugan, ang ating mga kabataan. Tayo pong mga nasa edad na matured, nakakaranas, nakakaramdam, at nagdaraan sa mga iba't ibang pagsubok sa kalusugan, sana maging aral po ito sa atin kung ano man ang pinanggalingan, kung ano man ang pinagsimulan ng lahat na dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng problema sa ating kalusugan. Sana na po, hopefully, ito po ay maging guide natin para hindi na po ranasin ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng mga youth, ng mga kabataan, ang ating mga pinagdaanan o pinagdadaanan. Yun po yung hangad ng TTV, ano po, ng inyong lingkod na maihatid sa sambayanan ang preventive education ayon sa tamang kalusugan. Ano po, unang-una sabi ko nga, hindi po ito problemang pangsarili lang. Ano po, problema po ito, environmental problem po ito. Ano po, ito po ay problema ng pamilya, ng buong pamilya na kinasasakupan ng isang pasyente. Ano po, lahat po sa pamilya, problema po ito kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng mabigat at matinding karamdaman. Pero hindi lang po ito pang pamilya. Ano po, ang isang tao po na magkaroon ng karamdaman, kung
problema ng pamilya, problema din po ito ng lipunan. Mula po sa barangay hanggang sa buong bansa. Ano po? Kasi kaya po lumolobo ang budget natin sa pangkalusugan sa ating gobyerno dahil sa pagdami ng mga may sakit. Ano? Kaya po nagkukulang ang budget ng gobyerno dahil sobrang dami na po nung may sakit. At po, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po ito problemang pang-individual lang. Hindi po ito problemang pang-pamilya lang. Bagkos, macro and micro. Ano po? Environment problem. Kaya, ang isang mabigat po na mabigat na example po, ano po, ng problemang ito sa bawat isang mamamayan hanggang sa ating lipunan ay ang kahirapan. Ako naman, nag-sample naman ako sa inyo kahit yung sa sarili ko. Ito po ako. Ito po, sa akin na po, experience ko po, nung matindi po yung aking karamdaman, kahit po anong pagsisikap ang aking gawin, hindi po talaga ako makaipon. Pero nung nabawasan na ang pagpapacheck up, nabawasan na ang pagbili ng mga gamot, itong kinatatayuan ko, ano po, itong kinatatayuan ko, naging bunga po ito. Ano? Naging bunga po ito. Kasabay nito, nagkaroon pa ako ng isang motorsiklo na Suzuki. Cash po siya. Ano po? Cash ko po siyang, although installment nung una, tapos kinash ko siya. Itong bahay pong ito, cash din po ito. Hindi pa siya tapos, hindi pa siya finish, pero at least hindi ko siya linoon, hindi siya Pag-ibig o bangko. Ano po? Although yun nga, meron pa akong pag-iipunan para mapinish ko na to. Ano po? Makompleto ko na. Ang video pong ito ay bibigyan ko kayo ng isang activity. Ano? Bilang, yun nga po, turo sa amin, kapag ka may client ka, may patient ka, sa pagiging preventive specialist, kailangan sanayin mo siya sa iba't ibang klaseng aktibidad para sa panibagong buhay, para ma-orient ng tuluyan, ng maganda, para ma-refresh yung kanyang confidence sa sarili niya at ganun din yung kanyang pag-iisip. Ano, mahalaga po kasi sa isang client ang maibigay ang intervention na to. Ano po, kailangan po kasi niya ng maayos at magandang intervention para nang sa ganon, patuloy po siyang gumaling kung may sakit siya o kung may sakit merong may sakit sa pamilya, mabigyan ng solusyon. Ano po, ang isa pong karamdaman, ano po, yan po ay kailangan ng solusyon. Hindi po yan basta makukuha sa gamot lang. Ano? Kaya po yung napili kong title dito, What If? Ano ibig sabihin po? Ano kaya, ito po, isipin mo na lang, paano kaya kung hindi ka nagkasakit, ano ka ngayon? What if kung gumaling ka na, anong buhay ang tatahakin mo? Yun po, isang activity po ito na bigyan natin ng kaunting minuto na mag-isip, mag-imagine, palawakin ang ating isipan, i-relax natin ang ating katawan, magkaroon tayo ng panibagong pangarap
bumuo tayo ng napakagandang pangarap. At ang lahat ng ito, gagawin mo at isa sa buhay mo, tutuparin mo. Ano po? Kasi ang kalimitan sa mga client, ano po, mga kliyente, down na po. Nagkakaroon na ng anxiety, nawawala na ng pag-asa sa buhay. Yun po yung isang dahilan kung bakit lalong nagkakasakit yung isang tao. Kaya, handa na po ba kayo para sa isang aktibidad? What if? Ipikit niyo po ang inyong mga mata kung handa na po kayo at linisin niyo po yung inyong isipan. Tanggalin niyo po muna yung takot. Tanggalin niyo po muna yung mga negative. Yung mga negative vibes niyo dyan. I-blanco niyo po ang inyong isipan. Kung puro kadiliman na lang yung nakikita nyo sa talukap ng inyong mga mata, simulan nyo pong lagyan ng kulay. Ano po ba yung magandang kulay para sa inyo? Pwedeng isang luntian. Nasa isang paraiso ka. Isipin mo yung what if? Ano yung gusto mo? What if? Basta, paano kung wala kang sakit? Paano kung hindi ka nagkasakit? Ano ka ngayon? Maraming kabataan sa panahon ngayon nagdaraan sa madaming pagsubok ayon sa kalusugan. Ang lahat ng ito nagsimula lang sa lifestyle. Lifestyle na mahirap pigilin o labanan. Kasi ito ang realidad na buhay. Sana pagkatapos ng laban mong ito, sana pagkatapos ng lahat-lahat na pagsubok, liliwanag, lilinaw ang daan patungo sa kaginhawaan. Ang lahat na pagsubok na dinaanan mo, ay dahil sa paghahangad ng pangarap na gusto mong maabot. Ang lahat ng tao gusto maging masaya, gustong makatikim ng masasarap, gusto maging maalwan ang ginagawa. Pero ang kapalit, mabigat na karamdaman. Habang umuunlad ang ating bayan, kasama ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Sana magising ka sa mga bangungot na ganito. Sana habang ginagawa mo ang makabagong pamamaraan, paano tayo umunlad, paano tayo maghanap buhay, makabagong lifestyle. Sana maisip mo rin kung ano ang kapalit nito. Tulad ko, marami din pinagdaanan, pero nagising ako sa katotohanan na ang buhay ay hindi lang makukuha sa hinahangad nating kayamanan. Kahit gaano kayaman ang isang tao, pag kinapitan ng karamdaman, kahit
sa isang miyembro ng pamilya, nauubos ang ipon nito. Nauuwi sa wala. Lalo na kung ang taong nagkasakit ay siyang provider ng pamilya. Tumingin ka sa kaliwat kanan. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Marami o baka may kakilala ka yumaman pero naghirap muli. At mas mahirap pa sa dating kanyang kinalalagyan. Sana habang nagpapayaman ka sa sarili mong kakayanan, huwag mong kalimutan ang tunay na kalusugan, ang tunay na kailangan ng iyong katawan. Ang katawan mo ang naghihirap gumagawa ng iyong pangarap, kaya dapat itong iyong alagaan. Ang lahat ng bagay na ipapasok mo sa iyong katawan ay iyo munang pag-isipan. Ang lahat na bagay na ikikilos at gagawin ng iyong katawan, sana iyo rin itong pag-isipan. Minsan lang tayong mabuhay. Dapat mahalin natin ang ating kalusugan. Di ka ba nagtataka? Mas maraming kabataan ang naandun sa ospital at dumaraan sa maraming pagsubok at iba't ibang karamdaman. Hindi ka ba nagtataka na maraming kabataan ang nawawala at namamatay? Sana isa ka sa mahikayat ko na magising na. Hindi naman masama ang sumunod sa agos na iyong tinatahak kung ano na ang kalagayan ng ating lipunan. Pero sana gamitin mo din ang iyong utak. Huwag puro sarap, huwag puro ligaya. Minsan yung masarap ay nagbibigay ng kapahamakan. Minsan yung sobrang ligaya ay nagbibigay ng kapahamakan. Bilang isang specialist na iyong kaharap, ako ay nagbibigay lang ng paalaala. Kung gusto mo na humaba ang iyong buhay, kung gusto mo na humaba ang buhay ng mahal mo sa mga mahal mo, ituro mo ang iyong natutunan. Nang sa ganon, maging masaya ang buong pamilya. Imulat niyo po ang inyong mga mata. Huminga kayo ng malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ano po ang inyong naramdaman? Nakita niyo po ba yung mga pangarap na dapat na andun ka? Pero hindi mo nakakamtan? Kasi meron tayong problema. Yung pinaggagastahan. Yung pera na dapat para sa pamilya na uuwi sa ospital sa pagpapagamot. Gising ka na ba, kaibigan? Hindi pa huli ang lahat. Sa tulad ko, napakatagal na ako'y pinahirapan. Pero, na-realize ko, madami palang mali sa ginagawa ko, inayos ko. Ang lagi natin tatandaan, aking kaibigan, ang gamot ay tumutulong lang para mawala ang sintomas ng sakit. Ang tanging paraan para tayo gumaling, i-correct natin
ang tunay na kailangan ng ating katawan. Totoo, hindi nakadesign ang ating katawan para sa iba't ibang chemical na ipapasok. Kasi ang chemical nito ang sisira ng ating parte ng katawan. Kaya ang daming sakit na lumalabas ngayon. Lagi nyo po tatandaan yan. Ngayon, kung andyan na ang karamdaman, matuto tayo maglinis. Kasi kahit gaano kadaming gamot ang inumin natin, baka hindi mag-response ang ating katawan. Baka hindi mag-heal ang mga sakit na meron tayo. Katulad sa nangyayari sa iba. I-cleansing po natin. Ang pag-cleansing po, hindi isang beses lang. Ito po ay paulit-ulit nating gagawin. Huwag pong maging ang tawag dito, huwag po tayong maging yung inipin. Huwag kayong mainip. Dadating din po ang panahon na kapag nalinis nyo ang sariling kalusugan nyo, mag-o-okay na po kayo. At laging tatandaan, ang katawan po kapag nadumihan, ay pwedeng bumalik at umulit ang ating karamdaman. Hindi po panghabang buhay na tayo mabubuhay at tayo walang sakit. Pag-iingat lang po yun. Pag-iingat lang po ang tanging kakayahan natin para hindi tayo magkasakit. Hindi yung katulad ng iba na sunog baga na, pero sabihin natin, bakit siya walang sakit? Siguro nagkataon, masyadong malakas yung immune system niya, pero hindi po lahat ng tao malakas ang immune system. Lagi nyo pong tatandaan. At huwag nyo susubukan. Kasi once na sinubukan nyo yan, bumagsak kayo, hindi mo alam kung makaka-recover ka. Sana po, kahit sa kaunting minuto na kwentuhan natin ng what if, sana may natutunan kayo. At huwag nyo pong kakalimutan. Ang hangad ko po, ang kaunting tulong nyo para lang umunlad ang channel ko, para makapagbahagi ako sa mas nakakaraming tao at may mahikayat ako na marami pang tao para mabawasan ang nagkakasakit. Para po sa aking advokasya, paki-like, paki-comment, paki-share ng aking video. Marami po akong video na ginagawa at gagawin pa para po sa aking advokasya na mabawasan ang batang namamatay, mabawasan ang mga batang nagkakasakit at ma-prevent. Ito po ang number 1, ma-prevent po ang kalusugan nating lahat. Maraming salamat po. Good night at God bless you po.